Nakarating na ba kayo tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung paano namin simulan ang aming mga araw, ay maaring matukoy kung paano sila magtatapos? Ilang beses na tayong nagmamadaling bumangon sa kama, nababaon na sa mga alalahanin, mga pangako, mga problema, nang hindi man lang nagsasabi ng isang salita sa Diyos. Paano kung, sa halip, ang unang bagay na ginawa natin ay ilagay ang araw sa kanyang mga kamay? Ano kaya ang pakiramdam ng lumakad sa ilalim ng banal na patnubay mula sa unang minuto ng umaga? Ang simpleng kagpipiliang ito ay maaring magbago ng lahat. Dahil bago tumingin sa orasan, bago buksan ang social media, bago lutasin ang anumang bagay, mayroong isang bagay na mas mahalaga, ang pagkonekta sa lumikha. Ayaw ng Diyos na maging huling opsyon sa ating panahon. Nais niyang maging unang kaisipan, ang unang hininga ng pananampalataya, ang unang kanlungan. Kapag inuna natin siya, lahat ng iba ay nahuhulog sa lugar. Hindi dahil nawawala ang ating mga problema, kundi dahil ang paraan ng pagharap natin sa bawat hamon ay ganap na nagbabago. Ang pagsuko sa umaga ay parang isang espiritual na susi. Ito ay kapag ipinahayag mo na hindi ka mabubuhay sa lakas ng iyong bisig, ngunit sa biyaya ng Diyos. Ito ay kapag kinikilala mo na hindi mo kontrolado ang lahat at okay lang, dahil ang iyong Ama ang may kontrol. Ang katotohanan ay marami sa atin ang nagdadala ng mga pasanin na hindi tayo tinawag na mag-isa. Pagkabalisa, takot, inaasahan, pagdududa. At lahat ng ito ay nag-iipon kaagad pagkagising natin, bago pa man tayo lumabas ng bahay. Ngunit ang panalangin sa umaga ay nag-aanyaya sa atin na magpahinga, upang sumuko bago subukang lutasin. Magtiwala bago mag-react. Kapag yumuko ka sa iyong mga tuhod sa simula ng araw, ikaw ay nagtatayo ng isang altar ng pagtitiwala. Sinasabi mo, Panginoon, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit alam ko kung sino ang kasama ko. Isipin kung ano ang magiging hitsura ng iyong araw kung, bago ang anumang bagay, ilalagay mo ang bawat detalye sa harap ng Diyos. Mahihirap na pag-uusap, mahahalagang desisyon, hindi inaasahang pagtatagpo, nakatagong mga takot. Walang napakaliit para ilagay sa kanyang mga kamay. Dahil ang Diyos na nagbibilang sa bawat buhok mo ay nagmamalasakit din sa bawat hakbang mo. At kapag sumuko ka, siya ang pumali. Kapag nananalangin ka, kumikilos ang langit. Kapag nagtiwala ka, napupuno ang kapayapaan. Sa araw-araw na pagpapalagayang ito, ang kaugnayan sa Diyos ay lumalakas. At walang nakagawian, pagod o nakakagambala na mas makapangyarihan kaysa sa isang kaluluwang determinadong hanapin ang Panginoon sa madaling araw. Kaya, sa sandaling ito, huminga na malalim at gawin ang pagpipiliang ito. Simulan ang iyong araw kasama ang Diyos. Isuko ang lahat. Kahit na hindi mo pa naiintindihan. Kahit ang masakit. Kahit na tila impossible sa iyo. Alam na alam niya kung ano ang gagawin sa hindi mo na kayang panghawakan. Kung ang mensaheng ito ay umaantig sa iyong puso, itigil ang lahat ng sandali at manalangin. At kung nakipag-usap ito sa iyo, mag-subscribe sa channel. I-like ito at ibahagi ito sa isang tao na kailangan ding simulan ang kanilang araw sa mga bisig ng Diyos. Mababago nito hindi lamang ang iyong araw, ngunit ang iyong buong paglalakbay. Marahil ay nabubuhay ka sa mga araw na tila wala sa lugar ang lahat. Ang iyong schedule ay puno, ang iyong isip ay abala, ang iyong puso ay hindi mapakali. Minsan, nagigising tayo na nabibigatan na sa mga laban na hindi pa nagsisimula. Parang may nagsasabi sa atin na magiging mahirap ang araw bago pa man natin idilat ang ating mga mata. At tiyak na sa mga araw na ito na ang pagsuko ay nagiging mas mahalaga. Ito ay hindi tungkol sa pakiramdam na nagdarasal. Ito ay tungkol sa pagpapasya na magtiwala. Kahit walang lakas, kahit walang sago, dahil ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang magandang ugali. Ito ay isang hindi nakikita, tahimik at makapangyarihang sandata. Ang salita ng Diyos ay nagpapakita sa atin na si Jesus mismo ay madalas na nagretiro sa madaling araw upang manalangin. Alam niya na bago gumawa ng mga himala, bago humarap sa mga pulutong, bago magpasa ng krus, kailangan na makipag-ugnayan sa Ama. At kung kahit na ang anak ng Diyos ay inuuna ang sandaling ito, paano natin, napakarupok at limitado, isipin na malalampasan natin ito ng mag-isa? Kapag nagdarasal tayo sa umaga, hindi lamang kapayapaan ang hinahanap natin, nakatatanggap tayo ng tagubilin, direksyon, at proteksyon. Para bang nagsuot tayo ng espiritual na baluti bago pumunta sa larangan ng digmaan ng buhay. At ang pinakamagandang bagay ay ang pagsuko na ito ay hindi kailangang maging perpekto.
Ang Diyos ay hindi umaasa na matatalinong salita o mahabang pananalita. Gusto niya ang katotohanan. Nais niyang kausapin mo siya tulad ng pakikipag-usap ng isang bata sa kanyang ama. Gusto niyang umiyak ka kung kinakailangan. Gusto niyang manahimik ka kung kinakailangan. Gusto niyang magtiwala ka higit sa lahat. Dahil ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang magsimula sa kanang paa. Ang presensya ng Diyos ay hindi kailanman huli. Nariyan siya, naghihintay, araw-araw, na unang makarinig ng boses mo. Kapag sinimulan mong isuko ang bawat bahagi ng iyong buhay sa Panginoon, mula sa pinakasimpleng gawain hanggang sa pinakamalalim na pangarap, mapapansin mo na ang lahat ay nagsisimulang maging mas makabuluhan. Hindi dahil naresolba agad ang lahat, kundi dahil may kapayapaan sa proseso. Pakiramdam mo ay hindi ka na nahihirapang mag-isa, at binago nito ang paraan ng iyong paglalakad. Ang mga paghihirap ay hindi nawawala, ngunit nawawalan sila ng kanilang kapangyarihan upang sirain ka. Dahil ang iyong puso ay nakatutok sa isang bagay na hindi kumikilos, ang katapatan ng Diyos. At pagkatapos, sa buong araw, kapag dumarating ang mga panggigipit, maalala mo, ibinigay ko na ito sa Diyos. Ang paalala na iyon ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Nagbibigay ito sa iyo ng kalmado. Pinapanatili ka nitong grounded. Dahil alam mo na ang langit ay gumagawa na para sa iyo. Kahit na sa mga oras na tila tahimik ang lahat. Hindi mo kailangang maunawaan ang oras ng Diyos. Kailangan mo lang magtiwala na hindi siya nawawalan ng kontrol. Kahit na tila wala sa kontrol ang lahat. Kung ito ay makatuwiran para sa iyo, kung gusto mong magsimulang mamuhay ng hindi gaanong mabigat at mas may gabay na mga araw, gawin itong panalangin sa umaga na iyong pang-araw-araw na panimulang punto. Huwag umalis ng bahay nang hindi nakikipag-usap sa Diyos. Huwag harapin ang mundo nang hindi tinatakpan ang iyong sarili sa kanyang presensya. At kung ang mensaheng ito ay naghihikaya sa iyo, tulad ng video na ito, magkomento kung paano mo hinahanap ang Diyos sa umaga at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng pagsuko na ito. At alam mo ba kung ano ang mas malalim tungkol sa pagsuko ng iyong araw sa Diyos sa umaga? Sa pamamagitan ng paggawa nito, sinasabi mo sa iyong sarili at sa espiritual na mundo na ang iyong buhay ay may direksyon, na hindi ka nabubuhay sa pagkakataon o sa kapritso ng mga pangyayari. Nabubuhay ka sa layunin. Gumagalaw ka sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalatayang iyon ay hindi bulag, ito ay nakabatay sa isang tipan, sa isang buhay na salita, sa mga pangakong pinanghahawakan kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila babagsak. Ang pagsuko sa umaga ay isang tahimik na paalala na mayroon kang ama na nakikita ka, nakikinig sa iyo, at umaalalay sa iyo. Maraming tao ang gumugugol ng kanilang buong araw sa pagsisikap na kontrolin ang lahat, ang mga resulta, ang iba, maging ang kanilang mga sarili. At sila ay naubos na. Walang motibasyon, puno ng naipon na frustrations. Ngunit mayroong isang mas mahusay na paraan. Isang paraan na nagsisimula sa isang simpleng desisyon. Ilagay ang Diyos sa gitna. Kapag ginawa mo ito sa madaling araw, may nagbabago sa loob mo. Nagiging mas magaan ka, mas matatag, mas matulungin sa tinig ng Espiritu. At ang minsang tila isang dahilan para mawalan ng pag-asa, ay nagsimulang makita bilang isang pagkakataon upang magtiwala pa. May mga laban na hindi mo kailangang labanan kung matututo kang magdasal ng maaga. May mga kaaway na itataboy dahil lang lumuhod ka bago sumikat ang araw. May mga sitwasyon na magbabago dahil lang binago mo ang postura ng iyong puso. Ang pagsuko ng iyong araw sa Diyos ay hindi isang relihiyosong formalidad. Ito ay isang espiritual na diskarte. Ito ay ang pag-alam na ang iyong pinakadakilang lakas ay wala sa iyo, ngunit sa isa na nagpapalakas sa iyo. Ito ay pagkilala na ang biyaya ng Diyos ay sapat, kahit na ang lahat ng nasa loob mo ay nagsasabing hindi ito magiging sapat. Marahil ngayon ay nahaharap ka sa isang bagay na tila napakalaki. Maaring isang desisyon, isang piraso ng balita, isang sakit o isang hamon na nag-alis ng iyong kapayapaan. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo, walang nagsisimula ng napakalaki para sa Diyos. Kapag sumuko ka, nagbabago siya. Kapag nagtiwala ka, ginagabayan niya. Kapag nananalangin ka, kumikilos siya, kahit sa hindi nakikita. At iyan ang dahilan kung bakit ang bawat bagong araw ay dapat magsimula sa desisyon na ilagay ang lahat sa kanyang mga kamay. Kung ano ang isinuko mo, pinoprotektahan niya. Kung ano ang iyong itinatalaga, siya ang nagpapabanal. Kung ano ang ilalagay mo sa altar, dinarami niya. Kaya bukas paggising mo, bago ka gumawa ng iba, kausapin mo ang Ama.
Kahit ilang salita lang. Kahit na ito ay isang buntong hininga lamang. Makikinig siya. At iyon ang gagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang iyong kapayapaan ay nagsisimula sa kanyang presensya. Ang iyong lakas ay nababago sa kanyang paanan. Ang iyong direksyon ay nagmumula sa kanyang tinig. At ang iyong araw, kapag nagsimula ito sa Diyos, ay nagtatapos ng may layunin, kahit na ang lahat ay hindi mangyayari ayon sa plano. Kung nakipag-usa sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel ngayon. Mag-iwan ng like bilang isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Magkomento sa ibaba kung paano mo isinusuko ang iyong mga araw sa Diyos at ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangang magsimulang gawin din ito. Naway magsimula ang iyong bukas sa panalangin. At naway gabayan ng langit ang iyong buhay, araw-araw.